Okay? Merong dalawang tao na dapat kainitan. Sino to? Taong binigyan ni Allah ng yaman, ito ay ginagamit niya sa landas ni Allah. Pangalawa, taong ginawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, pagkatapos ito ay kanyang ginamit sa pagtuturo at pagtuturo. Di ba sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung ang kaalaman ay isusulat at ang gagawing panulat ay ang mga puno at ang gagawing tinta ay ang dagat, mauubos ang puno at ang dagat, ngunit ang kaalaman ay mananatili. Sa madaling salita, ang kaalaman sa Islam ay hindi mauubos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nais kong gawing paalala una sa aking sarili at sa ating lahat ang isa sa mga hadith na nabanggit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa hadith na ito, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasana ta'kulun narul hatab. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo ang mainggit o ang inggit. Katotohanan, ang inggit ay kinakain ang magandang gawain gaya ng pagkain ng apoy sa panggatong na kahoy. Kung paano kinakain ng apoy yung panggatong na kahoy, ganun din kinakain ng inggit ang mga mabuting gawain. So kung iisipin natin, sayang, di ba? Nagsumikap ka, pinagsumikapan mo na makagawa ka ng maraming kabutihan dito sa mundo, ngunit tinamaan ka ng hasad. So, masasayang ang mga mabubuting gawain dahil kinakain siya ng hasad. Sabi, iwasan ang mainggit. Ito ay katangian ni Shaytan. Masasayang ang mga mabubuting gawain. Ang hasad, kibir, katangian ni Iblis. Diba? Naalala niyo balikan natin yung istorya ni Adam alayhi salam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika, kayo ay magpatira pa kay Adam alayhi salam. Lahat nagpatira pa, maliban sa isa, kay Iblis. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ano ang dahilan sa Iblis? Ano ang pumigil sa iyo para magsujud ka kay Adam alayhi salam? Ang sabi ni Iblis, katotohanan ako ay nilikha mula sa apoy at siya ay nilikha sa putik. Sa madaling salita, mas mainam ako kesa sa kanya. Palagi tayong magpapagod kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa inggit. Di ba merong Suratul Falaq? Sabi doon, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Sabi dito, sabihin ako ay humahanap ng paglingap at nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha at mula sa kasamaan ng kadiliman pag ito ay tahimik at mula sa kasamaan ng taga-ihip ng mga buhol at mula sa kasamaan ng isang mainggitin kapag siya ay naiinggit. At mula sa kasamaan ng sino mang mainggitin kapag kinapupuutan niya na ang mga tao dahil sa mga biyayang ipinagkaloob ni Allah doon. Halimbawa, meron kang kapatid, nagagalit ka sa kanya kasi meron siyang biyaya, tinitignan mo yung biyaya niya. Gusto mo mawala yun. Yun ay isa sa mga simbolo ng hasad na gusto mong mawala yung biyaya ng kapatid mo o ng kapwa mo. Di ba sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong tignan yung mga taong nakahihigit sa inyo.
ang tignan nyo yung mga taong nakabababa sa inyo upang matuto kayong magpasalamat. Ba, imagine meron kang kapatid, walang trabaho, walang pamilya, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero ikaw kahit pa paano, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Alhamdulillah. Di ba? Tignan mo yun. Ikumpara mo yung sarili mo sa kanya. Di ba? Kesa tingnan mo yung biyaya ng mga taong nakahihigit sa iyo, baka ikaw ay magkaroon ng hindi pagkakaroon ng pagiging kontento. Diba? Diba sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat na tayo may kanya-kanyang biyaya. Pero magsumikap tayo, hindi lang tayo basta nag-aantay. Yung dua na ginagawa natin, samahan natin ng galaw. No? Kumilos tayo. Isa sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may 2 tao lamang na dapat kainggitan. Okay? Merong 2 tao na dapat kainggitan. Sino to? Una, ang taong binigyan ni Allah ng yamang ginugugol sa kabutihan. Taong mayaman, pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Pero sa niya ginamit? Sa landas ni Allah. Sa kabutihan, sadaqah. Ginamit sa madaling salita, yung yaman na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagamit niya sa landas ni Allah. Sa madaling salita, ginagamit niya sa kabutihan. Pangalawa, taong binawaran ni Allah ng kaalaman sa Islam na ginagamit sa saligan sa paghatol at pagtuturo. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taong binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Pagkatapos ito ay kanyang ibinahagi, ginamit niya sa paghatol, sa saligan sa paghatol at sa pagtuturo. Ito ang 2 uri na dapat kainggitan natin na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. No? Dahil ang lahat na nandito sa mundo ay pansamantala lamang, wala tayong madadala dito. Pag tayo ay pumanaw na, maliban katulad nito, ginamit niya sa pagtuturo. Alam niyo ba, ang kaalaman na napapakinabangan, na patuloy na napapakinabangan, ito ay, kahit ikaw ay patay na, ito ay patuloy pa rin siya. Kumbaga nakakakuha ka ng reward as long as yung kaalamang ibinahagi mo ay napapakinabangan ng ilan. Kaya mag-isip tayo kung, di ba? Kailangan, sikapin natin na mag-aral at pagkatapos ibahagi natin. No? 3 uri ang hindi napuputol sa tao kapag siya ay pumanaw na: kayamanan, sadaqatul jariyah, kayamanan nagpapakinabangan, pagkatapos kaalaman na napapakinabangan, at ang anak naman ito dumadalangin para sa kanya. No? So, eto, tingnan natin yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 bagay, 2 tao at dapat natin kainggitan. Taong binigyan ni Allah ng yaman, ito ay ginagamit niya sa landas ni Allah. Pangalawa, taong ginawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, pagkatapos ito ay kanyang ginamit sa paghatol at pagtuturo. Na may bigyan tayo sa pag-unawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating relihiyon. Ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, babae, lalaki, obligado. Di ba sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung ang kaalaman ay isusulat at ang gagawing panulat ay ang mga puno at ang gagawing tinta ay ang dagat, mauubos ang puno at ang dagat, ngunit ang kaalaman sa Islam ay mananatili. Sa madaling salita, ang kaalaman sa Islam ay hindi mauubos. Ganun kalawak ang kaalaman. Kaya mali minsan yung dahilan ng iba na sinasabi na pag-aaralan ko muna lahat sa Islam. Kailangan matutunan ko muna lahat bago ako magiging Muslim. Ang kaalaman sa Islam ay hindi nauubos. Yung ilan nga sa atin, tumanda na, inabutan na ng kamatayan. Mga scholar natin, hanggang sa inabutan sila ng kamatayan, sila ay hindi patapos mag-aral. Sila ay patuloy na nagsasaliksik ng pag-aaral. Sinabi sa isang hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang isang mananampalataya ay hindi titigil sa pagsasaliksik ng kaalaman hanggang sa siya ay makapasok ng paraiso. No? Kaya
Nais kong banggitin bilang panghuli ang isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi rito ay Abi Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sulong niya ay nagsabi, sino mang tumahak sa isang landas na naghahanap dahil doon ng kaalaman, padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya dahil doon ang 100 patungo sa paraiso. No? Kaya habang tayo ay nabubuhay pa, huwag natin sayangin ang oras natin, imbis na kung ano-ano ang pinapanood natin, kung ano-ano ang nilalaro natin, ibaling natin ang oras natin sa pagsasaliksik ng kaalaman. Saliksik ng kaalaman ay maaaring maging daan natin patungo sa paraiso. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.